afternoon po mga kababayan ng Sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Dito tayo sa may Ayala Mall Circuit. Dito yan sa may Hipodromo, Carmona, Makati. At dadalhin po natin sa may Punta Tenement sa may Santa Ana, Manila. Ano po yan ma'am? Grab o in-drive po? Grab po. Grab din. Ako po nag-book niyan, tapos yung anak ko, okay, siya po ang nag-book sa inyo. Ito. Opo. Matagal naman po sa in-drive eh. Kukunti lang po sila kasi hindi katulad sa Grab, marami po kami. Kaya sa sobrang dami, minsan halos wala na rin kami ano. Sumuwi pa tong mahal ng ano, ang mahal ng gasolina. Buti nga unti-unti ng ano eh, bumababa eh. Kaya nga eh. Sana nga magkaroon na ng ano yung talagang gera, yung gera na yun. Matapos na. Magkasundo na sana yung dalawang pogi. Patasan sila ng ihi eh. Ang dami nga pong ano, taas ng ano, gasolina. Tapos pati mga, parang tumaas na nga po. Susunod naman kasi talaga rin. Pagka tumaas talaga ang gasolina, susunod na lahat yan. Mga karne, tumaas na. Yung mga Opo, mataas na. oh. Pero itong mga sa mga dilata, susunod na rin yata sila dahil maaari na rin Ano sila. po, hindi po natin nakikita ano eh, yung biglaan. Yung pag nakita mo na pag nag-grocery ka na. Oo, totoo. Yung grocery, yung ba't ganito dati, pag ganito, ano, madami ka ng, ano ngayon na. Tsaka ang dami nilang, ano, sa resibo, yung tax po. Totoo. Kaya Kasi po yung mama ko, nag-ano siya, nagulat siya. Dalawa yung tax na inaano sa grocery. Kaya nagulat kami na, yung VAT. Automatic eh, kapag nag-grocery tayo, meron na tayong may binabayaran VAT pa, agad. tapos may isa pang VAT kung tawagin. Meron pa pala isa? Opo, sa Bukod sa VAT? hypermarket, opo sa SM. Meron pa po eh. Kaya posibleng maghirap sana ang Pilipinas kung Alam niyo po, matino yung bansa talaga, natin, no? mayaman yan eh, talaga eh. Kung matino Kaso- lang, no? Yung mga namumuno, Yes. hindi inuuna yung sariling bulsa. Yes. Yung mga mayaman, lalo yung mayaman. Yung mga Siyempre. politiko. Inuuna ang bulsa eh. Sinasahod yung bulsa sa... Grabe po, no? Although hindi naman nila lahat. Meron talaga matitino Pero din ganun yan. po talaga. Hindi talaga ano na, meron talaga. Meron talaga. Parang Marami. yung mga, ang alam niyo po, nagsisuffer tayo mga may hirap. Totoo. Kasi doon po talaga na ano yung mga ano, di ba binabawasan na nga po tayong tax sa trabaho, sa may tax kapag ganito yung ano, tapos mga malayan mo, ganun lang napupuntahan ng, no? Dito sa amin, ang laki ng tax namin dito. Bukod pa sa mismong Grab. Si Grab meron ng tax. Tapos sa amin meron din. Laki. So, grabe talaga. Pagka nag-assistant ba ng resibo si Grab sa inyo, may nakalagay na VAT o no tax? Wala. Hindi ko po na ano. Pero po parang meron yan siguro po. Or kung meron nun, baka siya nang nagso-shoulder, no? Opo. Hindi na siguro. But may bawas din po. Hindi ko kasi hindi namin nakikita yung mismong resibo kasi na sinesend sa inyo. Pero yung sa amin, meron. Meron po talaga sa Kung amin. meron din. Bukod kay Grab sa amin, meron din. May sariling kaming file sa BIR sa TNBS. Ang dami namang hams dito. Opo. Tapos po, babalik po kayo, ganun din.
walang ibang daanan dito, dito lang. Apa. Hindi mo makikita ito. Ay, 193 yun, diba? Kuya, o bayad mo na. Okay na po yan. Thank you po. Ay meron po kasi daw nakakapag-group. Let's say nasa parang nasa tricycle and then nasa motorcycle pa rin. Yung iba po So ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga sundutan. Ayon pa kay Yusek Castro, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maglalaan sila ni Secretary Gatchalian ng special payout para sa mga driver na hindi nakasama sa listahan. Maaari kasi nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye sa kanilang mga pangalan o kaya hindi ito narehistro ng Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. So malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin po ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid at beneficiary at hindi po sila papabayaan. Pero sinabi rin ni Secretary Rex Gatchalian ang naging problema sa listahan isinumite ng mga malalaking ride-hailing o transport network company. Lumabas sa pagsusuri ng kagawaran na itinago umano ng ilang kumpanya ang tunay na bilang ng kanilang mga aktibong driver na wala pang formal na sertifikasyon mula sa LTFRB.
nagkaroon anya ng issue pagdating sa paglalabas ng listahan ng kanilang mga estado drivers. Si Rexo. Klasiko. Tapos kuya, papasok po kayo. Bilang pagkilala sa naging pagkukulang ng impormasyon mula sa mga TNC, nagpahayag naman ang direktang paumanhin si Gatchalian sa mga apektadong super. Sinusubukan pang kunin ng PRT News ang Baka panig ng mga labang baka din ng kasi TNC. hindi naman nila hiningi 150 si mami mismo nagbigay ng 150. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng cash relief Yan din po kayo. para sa mga Sabihin niyo po. Ako paano nga Sige po. Natin muli ang special Uy, bana, gumising ka na dyan. karagdagang beneficiary na Artina, baka naman pwede mo naman dalhin ko. Maalam mo. Kasi ito na. Thank you kuya. Sige po. Ingat po. God bless po. Ano matatamaan yung ano dito? Bana, halika. Empleyado ang CEO ng isa sa mga TNBS companies na makita ng Kongreso ang issue ng overcapping at commission fees ng ilang TNBS sa pagdinig ng Kamara kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Patas na laban, yan ang pakiusap ni Angkas CEO George Oroyeca sa mga kapwa Transport Network Vehicle Service Companies ngayong Webes. Ito'y matapos makastigo ni SPJ Bayanihan Party List Congressman Brian Poe ang mga ride-hailing app dahil sa umano'y hindi pagtupad sa kanilang pangako na babawasan ang komisyon nila sa mga rider para tumaas ang incentive ng mga ito. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action Development o LEAD Committee, inihayag ni Poe na ilang platform ang nangakong magbababa ng komisyon, ngunit mukhang hindi ito nakikita sa aktual na singil. Nakaikalbi na marami sa kanila ang lumabag at sumobra sa capping system kung saan nag-e-employ ng mga rider na higit pa sa kanilang kota. Dahil dito, nanawagan si Royeca ng congressional oversight ukol sa issue. Ang tingin ko lang po, sana po talaga tatas po yung laban. Marami po tayo narinig ng mga ibang platforms na nag-violate, paulit-ulit po ng violation, at wala po nangyayari. Sana po talaga pabigyan po ng atensyon ng Kongreso at ma-actionan din po ng DOTR, pati ng LTFRB, itong mga listahan po na narinig po namin na napakadami-dami pong biker. Ayon sa kanya, higit isang dekada na nilang ipinaglaban na magkaroon ng regulasyon at patakaran ang mga MC taxi. Kaya aniya, kung hindi masusunod ang mga patakaran na ito, hindi na ito magiging patas para sa mga rider at operator na sumusunod aniya sa patakaran. Nanindigan naman si Royeca sa kanilang pangako na awasan ng 2% ang kanilang komisyon. Wala pong kondisyon to, kahit isang ride lang po tayo sa isang buwan o kahit ilang buwan, isang taon, ma-apply po agad itong pagbaba ng komisyon. Mula sa dating 20% commission, ibinaba na ito sa 18% kasunod ng konsultasyon sa mga mambabatas. Bukod dito, pananatilihin din ng kumpanya ang incentive system na maaaring magpababa ng komisyon hanggang 0% para sa mga rider na umaasa lamang sa platform bilang pangunahing. Ayan, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.